Binabati natin lahat ng ating mga follower, lahat ng mga taga-subaybay, suki ng programang pag-aralan natin. Ako muli yung kaibigan, Brother Johnson Amican. Narito tayo sa segment na ang Diyos at ang Kalikasan. At narito po tayo sa isang napakagandang view ng restaurant, Ricardo's Vista del Cielo. Ang pangalan po nito. Ito ay sa daanan mula sa Marcos Highway, taguso ito ng Real Quezon. Nakita ho natin napakaganda po ng view. So nakiusap po tayo sa may-ari, silent muna yung mga ingay. So maraming salamat po sa pamunuan ng Ricardo's Restaurant. Thank you po sa inyo. Ang ating pong pag-uusapan, mga giliw na taga-subaybay, ay wala pong iba kundi iyong karugtong ng ating episode 1, kung saan ay napag-usapan natin ang pinakaunang nilikha ng Diyos. Ngayon bilang pagpapatuloy, mga kapatid, ay ating tatalakayin naman yung usapin tungkol po doon sa magkaibang view kung ang Diyos ba ay lumikha mula sa isang bagay na existido na tapos inayos niya lang, or ang Diyos ay lumikha mula sa wala tapos ay gumawa siya ng bagay sa kanyang sarili. So ito po yung ex nihilo versus ex nihilo nihil fit kung tawagin. Ang ex nihilo, ang ibig mong sabihin nito ay creation from out of nothing. Ito po ay paniniwala na matter is not eternal but had to be created by some creative act. Ang ex nihilo ay kabaliktaran ng ex nihilo nihil fit. Na nothing comes from nothing, ang ibig pong sabihin nun. Ngayon, tayo po ay naniniwala po sa tinatawag po nating ex nihilo. Kung pabawi natin, ang ibig sabihin ay ang Diyos ay lumikha talagang mula sa wala. Sa kanya lahat ng bagay nagsimula. Kung inyo pong mapapansin, mga kapatid at mga kaibigan, yung nakaraan natin pag-uusap o episode ay yung sa chapter 1 verse 3, kung saan ay sinabi ng Diyos, let there be light. The question is, what was the light created on the first day of the creation week? So may mga katanungan po kasi na bumabangon. Saan ba nanggaling yon? Meron pong tatlong bagay na atin pong bibigyan ng linaw ngayon, mga ginigil na taga-subaybay. Ang una po, mga kapatid, ay sino ang sumulat ng Genesis? Kasi nga naman, nung creation, wala pang tao. Sa pasimula ay wala pa talagang tao. So paano malalaman ang sumulat ng Biblia yung pasimula ng creation ng Panginoon? So malaking katanungan yan. Yan ang una nating sasagutin. At pangalawa po ay paano natin natitiyak na yung bawat araw doon ay 24 hours literal day, o yung tinatawag na creation week. Sa paglikha ay sinasabi kasi ng ilan na ang bawat araw ay 1,000 taon ang katumbas. So atin po pag-aaralan yan, mga kapatid. At ang pangatlo, ang araw at buwan at mga bituin ay sa ika-4 lamang na araw nilikha. So saan galing yung liwanag? Mga kapatid? Saan galing yung sinabi ng Panginoon sa chapter 1 verse 3, let there be light? Po? So, yan po ang ating mga sasagutin, mga ginigiliw nating mga taga-subaybay. Ngayon, sagutin mo natin yung number 1 question. Sino ang sumulat ng aklat ng Genesis? Karamihan sa mga scholar ay naniniwala na talagang ang Book of Genesis ay sinulat ni Moises. Pero kung tinatingnan natin mabuti, teka bakit si Moises? Mas nauna naman si Adan kaysa kay Moises, di ba? Bakit hindi na lang si Adan ang sumulat? Bakit si Moises na bago lumitaw ay maraming taon na ang nakalipas after ng creation? Paano niya nalaman? So ito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa aklat ng Awit. Psalms 103 verse 7 ay ang kanyang sinasabi po ron ay at kanyang ipinabatid ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. So, malinaw po dito na kaya naisulat ni Moises ang creation mula sa pasimula, kahit hindi pa siya tao noon, hindi pa siya pinapanganak noon, kasi ang Diyos ang nag-inspired sa kanya, ang Diyos ang nagpabatid sa kanya, nakalaman niya ang lahat ng bagay, naidetalye sa kanya ng Panginoon
kung papaano ang ginawa ay hindi natin mababasa. Basta't malinaw na ang Diyos bilang makapangyarihan ay gumawa ng paraan para maintindihan, para malaman ni Moises kung papaano nagsimula ang lahat ng mga bagay. So, nasagot po mga kapatid ang tanong kung sino ang sumulat ng aklat ng Henesis. Ayan. Ngayon, doon sa question number 2, paano natin natiyak na literal yung bawat araw? Yan po mga kapatid. So, paano natin natiyak? Kasi nga, marami ang naniniwala dito, lalo yung mga evolutionist, meron namang creationist din na naniniwala. Kaso ang problema, ang paniniwala nila, bawat araw ay katumbas ng 1,000 taon. Na para bagang napakahina namang klaseng Diyos yun. Biro mo 1,000 taon, ganito lang yung kanyang nilikha. Ilang tao na ang nabuhay sa panahon natin ngayon, ilang tao na ang pinanganak, namatay, ganun lang kakupad ang Diyos na sa kanyang paglikha. So yan po ay ating tanong. So ang sagot po natin, kung tayo ay naniniwala na lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, pati yung panahon na binibilang natin ngayon ay kinapapadooban ng yung pagbilang. Halimbawa, yung 1 minuto, binubuo siya ng 60 segundo, 60 seconds in 1 minute. Tapos, ang 1 oras ay binubuo ng 60 minutes at ang 1 araw ay binubuo ng 24 hours o 24 na oras. Ang 1 linggo ay binubuo ng 7 araw at ang 1 buwan ay binubuo naman ng 4 na linggo. At ang 1 taon ay binubuo ng 12 buwan. So, kung makikita ho ninyo, kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ibig sabihin pati yung segundo, pati yung minuto, pati yung oras, yung araw, week, month, at year. So, kikita ho natin dyan mga kapatid, mga taga-subaybay. Kaya, kung hindi literal ang 1 araw na 24 hours, mga kapatid, kung hindi po siya literal, ang tanong ngayon, saang bahagi ng creation nilikha ng Diyos ang bawat araw? Kung ito pala ay 1,000 years, so anong talata ang magiging patunay natin kung paano create ng Panginoon yung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-4 na araw, pang-5 araw, pang-6 na araw, pang-7 araw? Napansin niyo mga kapatid, hindi naman 8 araw ang laman ng 1 linggo, 7. No? Sumula doon sa seconds, sa minute, sa hour, day, week, month, and year, ay nakikita po natin, lahat po yan ay dito nagpasimula, mga ginigiliw na mga taga-subaybay. So, ang isa pang patunay, mga kapatid, ay makikita ho natin na sa creation, yung verse 5, verse 8, verse 13, 19, 23, 31. At saka yung chapter 2, verse 1 and 2-3 ng Genesis, ay doon sa unang 6 na araw, laging binabanggit doon na nagkahapon at nagkaumaga. No? Ikalawang araw, ikatlo, mula sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, hanggang ika-6. Tanging yung ika-7 lamang ang hindi binilagyan ng there was evening and there was morning. Hindi naman nangangahulugan na hindi yung 24 hours. Kasi magkakaroon ng problema ang pagbilang kung yung 6 days, literal, tapos ika-6 ay 1,000 years na yon. So, hindi natin mapagtatagpi-tagpi yung tamang paraan ng o purpose ng Panginoon kung bakit nilikha niya itong mga bagay na ito. So, ngayon, isang bagay pa na dapat nating maintindihan kung bakit sinasabi sa talata, there was evening and there was morning. Nagkahapon at nagkaumaga ang bawat araw. Ang ibig pong sabihin niyan, mga kapatid, ay sa magandang balita, Biblia kasi, ang mga talatang binanggit ho natin, yung chapter 5, 8, 13, yan, tuloy-tuloy, ay ang nakasulat po ay lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Yan ang magandang balita Biblia. So kung sinasabi ho na lumipas ang gabi, pag sa ating pagkaintindihan yung lumipas ang gabi, magdamag lang yon. At sumapit ang umaga, ay di pa pag lumipas ang gabi, kinabukasan, umaga.
iyon ang unang araw. Parang lumalabas sa magandang balita sa Biblia, ang buong isang araw ay mula lang sa buong magdamag hanggang kinabukasan, isang araw na. Which is, magkakamali na ngayon. Paano na ngayon? 24 hours nga ang bawat araw. So, ang ibig pong sabihin sa mga nag-aral o mga kapatid, doon sa mga tao na pinag-aralan ito, mga scholar po na tinatawag po natin, ang sabi po na dito, katulad ni G.P. Lance, ang sabi niya, the day is reckoned from sunset. The morning that follows stands for the second half of the day proper. So, yung there was night and day, day 1, Moses used evening and morning to describe the two halves of the 24-hour day. So, ibig sabihin, yung sinasabing there was evening or nagkahapon at nagkaumaga, ibig sabihin, ang first part ng kalahating ng isang araw is yung magdamag. At ang kalahati na yun is yung maghapon. Kaya sa pagbilang ng araw ay mula sa paglubog, mulang buong magdamag, at sa kinabukasan ay buong maghapon. Yung morning dito, ang ibig sabihin ay hindi yung umaga, kundi yung morning na sinasabi dyan ay yung ikalawang bahagi ng isang araw, yan yung maghapon. At yung evening na yan po yung dark part ng isang araw. Yan yung magdamag. So, ito po yung malinaw na sinasabi po sa atin. Ngayon, isa pa sa bibigyan natin ng pansin mga kapatid, mga taga-subaybay, ay yung paniniwala na bawat araw ay 1,000 taon. Kung 1,000 taon, ito mga kapatid, ay magkakaroon ng problema. So, malinaw dito na yung bawat araw ay talagang binubuo ng 24 hours literal day. So, kung pag-aaralan po natin mga kapatid yung kung kailan nilikha yung sun at moon at mga stars, ito ay sa ika-4 na araw. Pupuntahan po natin ngayon yung ikatlo kung saan ang galing yung liwanag na create ng Panginoon sa chapter 1 verse 3. Saan galing yun? So, sabi po dito sa 1:8 ng Genesis, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Tapos, sumunod na araw ay yung ikatlo, Genesis 1:9, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. Verse 10, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa na damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagagayon. Ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. Tapos, doon sa verse 14 ay sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang manghiwalay sa araw, sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. Pansinin po ninyo yung pag-create pala dito ng Panginoon, doon sa tanglaw, yung sun at moon ay basihan ng pagbilang ng mga panahon at mga taon. Kaya nga, yung tinatawag nating buwan or month, 12 months sa loob ng isang taon. Tapos yung months ay binubuo naman siya ng week kung saan ay nakabase naman dun sa araw. So, nakikita ho natin yung purpose. Sa madaling salita, yung pong liwanag ng araw, yung pong liwanag ng buwan, nilikha pala ng Diyos para maging basehan ng pagbilang ng mga araw, buwan at mga taon. Sa madaling salita, yung pong liwanag na ginawa ng Diyos doon sa chapter 1 verse 3 ay ito ho ay liwanag na hindi galing sa sun, sa moon at sa mga stars. Ito po ay tinatawag po nating liwanag galing sa Diyos. Diyos mismo ang lumikha nito, hindi galing dyan sa mga iyan. Kaya ang tagal na ng tanong na ito, saan galing yung liwanag? So ang Diyos po ay liwanag. Maraming talata na sinasabi na ang Diyos ay
light or liwanag. Dito po sa aklat ng awit sa chapter 27 verse 1, sabi po rito ay, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall be afraid?" Ang Panginoon ay liwanag. Bibabasa din po natin yan sa 1 John chapter 1 verse 5. Ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So, ang liwanag pala, mga kapatid, na inilagay ng Diyos o ginawa ng Diyos yun sa chapter 1 verse 3 ay galing mismo sa Kanya. Sa aklat ng Exodus chapter 14 verse 20, sabi po, "At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel at mayroong ulap at kadiliman. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi. Ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag." So, makikita natin dito mga kapatid na talagang ang Diyos ay ipinapakilala bilang liwanag. Kaya nga sa Revelation, doon sa bagong langit at bagong lupa, new heaven and new earth, sabi po ng chapter 21 verse 23, "At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang limawanag sa Kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang Kordero." Sa 22 verse 5, "At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilaw, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailanman." So makikita ko natin dito mga binigil ng mga taga-subaybay na yung pong question tungkol sa liwanag, saan ito nanggaling, hindi na tayo magtataka, hindi na tayo magtatanong, saan ba galing? Galing po yun sa Diyos. Kaya nga, sinasabi po sa rabbinic literature or rabbinic source, ang light, ang sabi nila ay splendor of the divine presence. Ayan po, ang ganda ho mga kapatid. So, yung purpose ng paglagay ng mga laman dyan sa kalawakan mga kapatid ay ano po, sabi ng 1:14 uli ng Genesis, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. So, yung tinatawag po natin mga luminaries dyan sa kalawakan ay para maging tanda sa gabi at araw. Tanda na lang sila ng pagbilang ng mga panahon. Kaya nga doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi kailangan yung liwanag ng araw, pero hindi nangangahulugan walang sun, hindi kailangan ang liwanag ng gabi, hindi nangangahulugan walang moon. Kasi magiging wala ng pagbilang ng panahon doon. Bakit may sinasabing 1,000 years? So, ang ganda po mga kapatid, pag-aralan ang creation, pag ating hinimay-himay na mabuti. Ang nagiging problema ho dito mga kapatid, mga taga-subaybay minsan, ay nakapokus na talaga doon sa debate. Alam niyo kung bakit ganun ang paraan ng pag-create ng Panginoon? Unang-una, gustong ipakita at gusto niyang ipaisip po sa atin na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang punto na para bagang minamaliit natin or hindi natin nakikilala ang pagiging makapangyarihan ng Diyos ay yung paniniwala na ang pag-create ng Panginoon hindi literal 1 day or 24 hours. Ito yung napakatagal, libong taon ng pag-create ng Panginoon. How ka mga kapatid? Ilan lang ang create niya sa bawat araw. Ganun siya katagal. Sa ganung paraan ay parang hindi na natin tinatanggap na ang Diyos ay omnipotent, omniscient, omnipresent at saka eternal. Kasi mabuti pa si Noe. Ilang taon lang natapos niya yung ark. Tapos ang Diyos libo. Para lang ihiwalay ang lupa sa tubig. 1,000 taon niyang gagawin yon. Hiniwalay niya ang lupa sa tubig at ang katuyuan tinawag niyang lupa at ang tubig ay tinawag niyang dagat. So dito makikita natin, hindi natin napapansin na pag nagkamaliho tayo ng paniniwala ay hindi talaga natin nakikilala
ang tunay na Diyos. Ang idinidin ho natin dito sa ating pag-uusap ngayon, mga kapatid, mga taga-subaybay, ay kung paano nag-create ang Panginoon sa isang matalinong pamamaraan at kung paano itinataas niya ang kanyang pagiging makapangyarihan sa mga bagay. Imagine po niyo yung kalawakan, yung mga stars, mga planeta na nandyan, ay talagang napaka-powerful ng Panginoon. Kung pag-aralan natin ang bawat inog ng bawat isa dyan, hindi pwedeng walang power na nagkokontrol dyan. Kunting lihis lang yan, magkakaumpugan ang maraming mga planeta po dyan sa kalawakan, mawawasak ang mundo. At ang isang pinakamahalaga na dapat natin maintindihan dito sa ating pag-aaral tungkol sa creation, mga ginigiliw ng mga taga-subaybay, ay pag-aaralan natin sa episode 3. Dito po sa ang Diyos at ang kalikasan. Sundan niyo po kami. Magbabalik kami sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.